Magandang araw po mga auntie, mga uncle, mga inday. Welcome back sa ating channel. Dahil sa videong ito ay aalis na tayo dito sa Oslo at pupunta tayo sa Bohol mga inday. Wala ako dyan sa tent natutulog. Andyan na ako sa room ni Ate Ami kasi nga nung unang gabi na nag-tent tayo, sinadya ko talaga yun mga inday na matulog sa tent kasi gusto kong i-test ang sarili ko na kayanin ko ba. Kasi gusto ko nang maranasan yung mga bagong mga bagay naman, na mga challenge mga inday ba. So sinadya ko talaga. Pero before ako natulog doon, tiyanay ko talaga kung safety ba. So safety naman po. At saka sinabi naman po ni Ate Ami na safety talaga yung lugar nila mga inday. Pero nagpapasalamat din ako kay Ate Ami kasi andyan siya na palaging nagpapakain sa akin, nagche-check sa akin mga inday. So this time, matapos nating bilhan ng bigas si Ate Ami as a gift natin sa kanya dahil napakabuti niyang tao, ay babiyahin na tayo patungo sa port mga inday. Dito pala sa port sa Oslo mga inday is isang biyahe lang ito papunta ng Panglao, Bohol. Ang biyahe nila dito mga inday ay isang beses lang sa isang araw o depende kung maraming mga pasahero na sasakay mga inday. So, kailangan pa talaga naming pumunta doon sa bangka. Kailangan pa namin mabasa yung aming mga paa para kami makapunta doon sa barko. So, ang tubig ngayon mga inday, simula na siyang lumakas yung alon at tingnan nyo yung mga kasamahan namin mga inday sa barko ay talaga namang hinuhubad na yung tsinelas, hinuhubad na yung mga sapatos. Ako dyan mga inday nagsasapatos ako. Pero hinubad ko yung sapatos ko kasi syempre mababasa wala na tayong magamit diba? So kailangan namin pumunta dyan sa maliit na bangka at i-transfer kami doon sa malaking bangka mga inday. At saka nakikita nyo, yung mga kasamahan ko talaga mga inday, puro mga Afam, puro mga American, puro sila mga foreigner mga inday. At sa bangkang ito, ako lang po talaga yung Pilipina dito. Napagtanong-tanong ako ba, bakit kaya ako lang Pilipino dito nakasakay sa maliit na bangka? Nasaan kaya yung ibang mga Pinoy? Actually mga inday, itong biyahe na ito ay 1 hour lang. Pero malakas-lakas yung alon, kaya naging 2 hours and 30 minutes yung pagbiyahe namin sa barkong ito mga inday. So far sa biyahe kong ito ay may nakikilala ako na from Canada, yung naka blue shirt mga inday. Siya si Tracy. At nagbakasyon lang siya dito kasi holiday daw sa kanila ng isang linggo. So pumunta dito siya sa Pilipinas mga inday. Tapos yung hostel niya na book niya mga inday is napakalayo kasi usually sa mga Afam ay nagbo-book sa hostel sa Panglao, Bohol lang. Pero siya nagbook siya doon sa bukid ng Bohol mga inday. So tinulungan ko muna siya na makasakay ng kanyang masakyan papunta sa kanyang hostel. Galing sa Oslo ay dumunggo kami dito sa Momo Beach kung saan kami pwede nang makanaog. Ay mga inday, nakarating na tayo dito sa Bohol. At ang alon mga inday, yung biyahe namin mga inday is 2 hours. Akala ko 1 hour lang, siguro naging 2 hours kasi napakalakas ng mga alon. So may namit akong isang foreigner nga babae mga inday, yung katabi ko si Tracy. Ang layo-layo ng binok niya na hostel. Tapos 1 hour pa yung biyahiin niya. Ako, timing yung nabook ko na hostel mga inday is 4 minutes lang galing dito sa Momo Beach. So kailangan ko lang, gusto ko lang maglakad kasi para pang save. Tapos pag 4 minutes lang siya kung magsakay ka ng tricycle. Pero gusto ko maglakad-lakad kasi gusto ko ring makita-kita yung paligid dito mga inday. Walang katao-tao. Yan. Gusto ko maglakad. Yung lalakarin natin ay 18 minutes. So okay lang yan mga inday. Explore lang tayo. Ito lang yung bagahe natin mga inday sa 2 weeks na biyahe natin. So ito yung tripod ko. Thank you. Say hi. Friendly pala mga tao dito mga inday. Hindi malaki yung daan nila dito. Maraming mga kasagbutan. Ganito lang ako magbiyahe mga inday. Unang pagkakataon na magbiyahe ako ng ganito na medyo matagal, pero ito lang yung bagahe natin. So yung tripod natin dala-dala. Tapos yung sapatos ko andito lang. Ha? Pisland ako. Pisland? Pisland. 30? Okay lang, mag-explore pa po. Vlog na lang. Vlog. Salamat. Nag-offer si Kuya pasakyan ako mga inday ng 30 pesos. Hindi masyadong mahal pero gusto ko lang mag-explore sa daan. Asa agyon Kuya dire?
Oh. Diri? Dito. Ah, di suraan eh. Oh. Ah, sige. Salamat. Kapag tataka lang mga Inday, kasi usually sa mga biyaheng ito, halos mga foreigner yung mga nakikita ko, walang masyadong mga Pinoy. Bakit kaya mga Inday? Hindi naman siya yung biyahe sa port doon sa Oslo mga Inday, hindi naman siya masyadong kamahalan. Carryable lang. Alam mo naman yung mga foreigner, napaka-kuripot. Pero ako lang din yung Pilipina na andoon mga Inday. Tinatanong ko ba sa sarili ko, bakit kaya? Bakit wala mga Pilipina na gumaganito? Excuse me. Na-tricycle dere, sir? Asa ka, ma'am? Pisland. Sa asa, ma'am? Pisland. Coastal. Asa na bisa na? Dire lang, paliko. Nagkatol ka? Gama pa lang oh. Sige. Sasakay na lang ako ng tricycle mga Inday kasi medyo sumakit yung balikat ko. Tsaka yung ano ba? Yung pa ako sa pagkanyoneering masakit pa din. So, hindi na muna tayo maglalakad. Dumaguete. Dumaguete. Dumagiti ka? Dito lang. Okay, andito na tayo sa hostel natin ngayon. Pero wala akong nakitang ibang mga taong nakabook dito. Salamat. Oh, ayan, Peaceland. Peaceland mga Inday. Dito tayo sa reception. Hello. Hi. Heart Academia. Heart Academia? Yes. May lunch sila dito mga Inday sa mga group of friends na pwedeng tumambay dito. At ito din yung kusina nila dito. Very open lang mga Inday. Ito yung nakagustuhan ko kapag mag-hostel ako. Kasi nakaka-save. Tapos, pwede ka magluto dito. Ayan, si Gigi, yung kanilang staff dito, napaka-friendly. Ayan, kaya gusto kong hostel na ito mga Inday kasi nagbabasa kasi ako ng review. Tapos, maganda yung review nila dito. Kaya pala, kasi napaka-friendly nila sa mga staff nila mga Inday. Ayaw, simple siya pero cozy siya mga Inday. Tapos, ito yung ground nila dito. Napakalawak nila yung ground at yung bar nila andun. So, na-book ko tong hostel na ito mga Inday is 300 plus per night. So, 300 plus per night lang siya mga Inday. Very affordable lang siya, no? Hindi kagaya kung mag-hotel-hotel tayo, pwede tayong gumastos ng 1,000, 2,000, ganun mga Inday. And nakagustuhan ko dito kasi may gitara sila. So, kakanta tayo mamaya mga Inday. Wala, ang bait nila mga Inday. Binigyan pa tayo ng libre, ne? Oh, sus! Thank you. Thank you. Ang bait nila mga Inday. Mga staff dito. Ang nakagandahan ko talaga dito mga Inday is quiet place. So, hindi man ako mahilig sa mga night bar, mga ganun, nightlife mga Inday. So, perfect to para sa akin. Para sa atin mga Inday. At buti na lang talaga pagkadating ko dito, pagka after 3 minutes, ayan, umulan mga Inday. Buti na lang talaga naabot tayo diri na hindi tayo nabasa ng ulan. O, diba? Puntahan na natin ang kanilang kwarto mga Inday. Yung bunk bed nila. Pwede na? Sige. Si Uni. Hi! Napaka-friendly yung mga staff nila dito mga Inday. Kaya if you want to travel here in Bohol, makaka-recommend ako dito sa hostel nila. Hi. Hi. Because now it's not showing up on my hostel account. Thank you. Look at the thing, I did. It doesn't take.
At dahil umuulan at may gitara sila dito, ayan, nagkuting-kuting na lang si Inday Buriat muna para magpaabot, matulak ang ulan ba. Pagdating ko dito sa Peaceland Hostel dito sa Panglao, Bohol mga Inday, okay na okay yung mga staff kasi so friendly yung mga staff at nagsasalita sila mga Inday, nagbibuild sila ng connection to their guest. Pero yung ibang mga guest dito mga Inday, nako, first time ko mag-hostel na parang ang weird na yung mga guest ay hindi masyadong friendly. Ikaw na nga yung nagsasalita ng una mga Inday, pero yung mga tao na andyan hindi sila nagsasalita sa'yo, kaya sobrang weird sa akin kasi usually sa mga book ako ng hostel, ang friendly ng mga guest din doon. Pero okay lang mga Inday, iba-iba naman talaga yung mga tao, at least ba nakarating tayo dito sa Bohol at kuting-kuting muna tayo, papahinga, kanta-kanta. At pasensya na po kayo mga Inday ha, na wala talaga yung music or yung tinig ko dyan, kahit naman yung kuting-kuting sa gitar, kasi napaka-stricto ni YouTube mga Inday, kinaka-copyright niya ako kahit na ako yung nagkakanta at ako yung nagigitara. So nasasayangan lang ako mga Inday kasi ilang beses na akong ulit nag-upload, delete na naman mga Inday kasi na-copyright tayo sa kantang ito. So kinanta ko dito mga Inday, yung giting-giting ako dito is Love Yourself at saka yung Who Am I. So first nga na-copyright ako mga Inday is yung Who Am I. And ayun, nakikita niyo yung paligid, nakikita niyo yung mga mata ko mga Inday is nag-observe yan sa paligid, no, kasi may mga tao dyan sa kusina nagluluto, at saka yung Chinese mga Inday na lalaki nakatingin sa akin, nakangiti. Pero pasensya na po talaga mga Inday ha, na wala talagang audio yung yung kinakanta ko na yan kasi pinipilit ko na lang na i-mute mga Inday. Uy, kasi napapagod na ako, ang YouTube ngayon hindi ko alam kung paano siya non-copyright mga Inday, na hindi makopyright yung audio ba or yung music na ako lang yung nagkakanta. Kung may idea man kayo mga Inday kung paano na hindi tayo makopyright na kapag nagigitara at nagkakanta tayo, turuan niyo ako mga Inday, mag-comment kayo dyan sa ilalim kung paano yun gawin, kasi gusto ko man talaga na every video mga Inday ba, every upload ko magbigyan ako ng maghandog ako sa inyo ng kanta kahit na konti. Pero yun nga lang yung hindi ko alam kung paano siya gawin kasi nakaka-copyright tayo. So kapag nakaka-copyright tayo mga Inday, delikado yun kapag permihan natin yung magsigig copyright ng ating video mga Inday. At may gusto lang po akong sabihin sa inyo na magpapaliwanag po ako sa unang video na in-upload ko na natulog po tayo doon sa tent. Before ko po yung ginawa mga Inday, nagtanong-tanong po ako sa mga tao, ni Ate Ami mga Inday, kung safety ba talaga ang lugar na yon. Ang gustuhan ko lang doon mga Inday kasi pag gising ko sa umaga, makikita ko talaga yung sunrise. Pero before ko talaga ginawa yung mga Inday, tinanong ko, nag-research ako kung safety ba talaga ako. So hindi ko po yun ginawa mga Inday na para lang may ma-content, para lang may ma-video. Ginawa ko po yun para sa sarili ko, na gusto ko po talagang malaman kung kaya ko pa talaga ng ganon. Survivor ba? Surviving na ganon mga Inday. Basta bahala na. O yun yung gusto kong patunayan ng aking sarili. Pero ako din po ay nagpapasalamat sa inyo sa inyong mga concern. Hi mga Inday, good morning, good tanghali, good evening sa inyong lahat. So andito po ako ngayon sa isang diving site dito sa Panglao, Bohol mga Inday, kasi nag-i-inquire po ako kasi tomorrow is mag-free dive ako tomorrow. So nag-i-inquire ako kung magkano yung babayarin natin, kung ano yung included, kung anong gawin. So ganun mga Inday. So tomorrow, kasi naka-inquire na ako dito, yung babayaran natin for free diving lesson, kasi ito yung rason kung bakit ako pumunta dito sa Bohol, is mag-free dive lesson ako mga Inday. Kasi nakikita nyo ba yung past video ko na lumalangoy ako kasama yung mga sardines, hindi pa po ako nakapag-lesson doon ng free dive. So ngayon mga Inday, gusto ko talagang malaman kung ano ba yung ibang techniques to hold your breath underwater, tapos kung ano ba yung mga ibang gawin na pwede kang tumagal sa ilalim ng tubig. Gusto ko talagang gawin yun mga Inday. So, nag-book ako dito ng free diving lesson. So, tingnan natin bukas mga Inday kung ano ang ating magagawa, kung may improvement ba tayo. So, see you guys! Thank you so much for watching my video and salamat po sa pagsubaybay sa akin sa biyaheng ito. God bless po!